Matapos ang matagumpay na paggiganti ni Hanzo sa guard na pumatay kay Momose at ang paliwanag sa posibleng sagot sa pag-appear nitong misteryosong marka sa kamay ni Hulkenberg, ngayon na i-review na natin ang chapter 373 o ang episode 34 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang isang napakatinding chapter sapagkat i-review lang naman dito ang isa sa pinaka-OPing Nen ability sa buong serye. At syempre, matutunghayan din natin ngayon ang maaksyon at napakatinding confrontation ng dalawang prinsipe. Kaya naman, this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Inheritance. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter, nagsimula kaagad ang eksena dito kay Muse na nakatutok na ang baril kay Prinsipe Camila at sinabihan ito na aarestuhin niya raw ito dahil sa pagpaplanong i-assassinate ang first prince na si Benjamin sapagkat nakarecord na raw ang kanilang conversation ng Reynang Dwazul nung kumakain sila noon mga kaibigan. Kaya ay dapat na hindi raw ito gumawa ng isang hakbang kundi mapipilitan daw siyang barilin ito. Nasagot naman ni Camila na ganun ba? Then barilin mo ko. Sabay gumawa na nga ito ng isang hakbang. Kaya ay sinabihan muli ni Muse ang prinsipe na sabing, mahal na prinsipe, pakiusap, wag. Kasi ayaw niya raw itong barilin. Habang sa isipan naman ni Muse ay sabi niya na nakakainis. Isang counteractive type daw si Camila. So alam na pala o naobserbahan na niya na isang Nen user si Camila mga kaibigan na may counteractive Nen type. Isang type of Nen ability mga kaibigan na ang user nito ay tumatanggap muna ng damage sa kalaban bago ma-activate ang kanyang ability para gamiting pang-counter sa kanyang attacker. At usually, the more na mas matindi ang damage na nare-receive ng user mula sa kanyang attacker ay the more din na mas nagiging malakas ang ika-counter nitong atake sa attacker o sa kalaban. Similar sa Rising Sun ni Phaeton mga kaibigan. Idagdag pa rito ni Muse na pinipigilan daw ngayon ni Camila ang paglabas ng kanyang aura gamit ang Zetsu. This proves na nakakagamit daw talaga ito ng Nen na sa pamamagitan daw ng pagre-reduce ni Camila sa kanyang depensa into zero by using Zetsu ay namamaximize daw tuloy nito ang risk na makakatanggap ito ng significant damage mula sa gagawing atake ng kalaban nito mga kaibigan. Na dahil dyan ay mas lumalakas naman daw ngayon ang kapangyarihan ng kanyang gagawing counter attack. Darag pa ni Muse na dahil daw sa pag-activate ni Camila ng Zetsu ngayon ay hindi rin daw niya nakikita ngayon ang Guardian Spirit Beast mga kaibigan na kumukuha ng aura mula kay Camila. Kaya sa tingin niya na napaka-confident daw ngayon nitong prinsipe sa kanyang ability considering the fact na mas lumalapit pa ito sa kanya when in fact ay nagbabala na siya na wag itong gumawa ng kahit isang hakbang. Kaya dito na nagdesisyon si Muse na sabi niya sa kanyang isipan na wikang, sige, kikilos na ako. Na kung mapapatay ko siya then ayos daw. Na kung malalaman din daw niya ang ability nitong prinsipe ay ayos din daw. Kaya na may sumigaw na ito na sabing nagbabala na ako sa'yo. Sabay nagpaputok na nga ito ng baril mga kaibigan at 3 bala talaga ang tumama kay Camila. 2 sa dibdib at 1 naman sa ulo nito na naging dahilan sa pagkamatay nitong si Prinsipe Camila. Maya-maya pa ay narinig naman ng mga guards si Camila ang putok ng baril kaya ay nagkakagulo na sila dito sa loob sapagkat nakalock pala ngayon ang pinto mga kaibigan dahilan na di sila ngayon makalabas sa pinanggagalingan ng gunshot na yon mga kaibigan. Matapos yan, makikita naman dito ang patay na si Camila. Na sa isipan naman ni Muse ay sabi niya, napatay na siya. Hindi ko pa pwedeng ibaba ang aking depensa. Tutuparin niya raw muna ang kanyang kondisyon mga kaibigan. Kaya dito na niya nilapitan ng prinsipe at hinawakan ang leeg nito gamit ang kamay na may naka-infuse na aura. At habang ginagawa yan ni Muse, bigla namang paunti-unting dumidilim ngayon mga kaibigan ang sa kanyang may bandang likuran mga kaibigan. Nang maya-maya pa ay nagulat na lang dito si Muse sa kanyang naramdaman sapagkat out of nowhere ay biglang nag-appear mga kaibigan ang isang napakalaking kakaibang pusa dito sa likuran ni Muse na ngayon nakangiti. Kaagad namang nakaramdam ng takot dito si Muse mga kaibigan kaya mabilis niyang tinignan kung ano ito. Subalit huli na dahil bigla naman siyang dinakip mga kaibigan nitong pusa. Nagamit ang mga kamay nito ay dito niya dinurog-durog at parang minamasa pa niya ngayon ang durog na katawan ni Muse mga kaibigan. Habang ginagawa niya yan ay makikita naman na lumulobo ang dulo ng buntot nitong pusa. Na matapos niyan ay nang tuluyan ngang madurog ang katawan ni Muse ay tila ba'y na-transfer ang remains nito sa dulo ng kanyang buntot. At makikita ang dulo ng kanyang buntot mga kaibigan na ngayon puno na ng white substance dahil sa ginawa nito kay Muse. At ang white liquid o substance na yan mga kaibigan ay ibinuhos naman itong pusa sa bibig ng bangkay na si Camila at pinaubos niya ito hanggang sa maya-maya pa ay biglang humilo mga kaibigan ang gunshot wound ni Camila sa kanyang noo at nagising na rin siya dito. At dahil dyan ay completely nabuhay muli si Camila. At dito na ipinaliwanag kung anong nangyayari ngayon mga kaibigan na ayon dito na ang pusang biglang nag-appear ay isa palang counteractive Nen beast ni Camila na may pangalang Cat's name, the cat who lived a million times. Ang
ang Nenbis na ito mga kaibigan na ability din ni Camila ay na-activate pagkatapos mamatay o kung mamamatay si Camila. At after death mga kaibigan ay nire-revive nito si Camila in exchange sa buhay ng pumatay kay Camila o ng attacker. Gaya sa nakita nyo kanina mga kaibigan sa ginawa nito kay Muse. Kaya na may dito na sa isipan ngayon nang nabuhay na si Camila ay sabi pa niya na hindi niya raw kailangan pa ng Guardian Spirit Beast kasi mayroon na raw siya nito, which is itong kanyang counteractive Nenbeast na kung saan ay sinabihan na niya ito na good boy, maligayang pagbabalik. Maya-maya pa ay tumayo na si Camila at nawala na rin ang Nenbeast na yan. Nasabi pa niya rito na ang nagpapalakas daw sa kanyang ability ay isa raw kasi itong Nen na natitrigger matapos ang pagkamatay. So, bali isang post-mortem Nen mga kaibigan. At ang kanyang ability na kaya rong mag-revive ay ang siyang dahilan daw sa kung bakit hindi raw siya matalo-talo. So basically ay parang somewhat immortal pala itong si Camila mga kaibigan na hindi napapatay ng kanyang kalaban. Well, unless na lang siguro kung mamamatay itong si Camila sa ibang cause like environmental cause mga kaibigan. Matapos niyan ay nagawa ng mabuksan ng mga guards ni Camila ang pinto. Natanong pa nila rito ng mga dugo, ano pong nangyari rito? Nasabi naman ni Camila na di ba sinabi ko sa inyo na huwag kayong pumunta rito. Paliwanag pa niya na binaril daw siya ng sundalo ni Benjamin na ngayon nakatakas na rin. Kaya ay pupuntahan niya raw ang sundalong yun para i-execute ito. Sabay inutusan na niya ang kanyang mga guards na sunugin daw ang mga kagamitan na naiwan ng sundalo ni Benjamin. Kasi nga nabanggit noon ni Muse mga kaibigan na naka-record na raw ang conversation niya na i-assassinate ang First Prince Benjamin. So parang pinasunog na niya ang mga kagamitan na yun mga kaibigan, which includes the laptop para mawala ang kahit anumang ebidensya. Subalit sumagot dito ang kanyang mga guards mga kaibigan sa sabing huwag po kayong pumunta, pakiusap po. Kasi kung pupunta raw ito ay parang sumusunod lang si Camila sa kagustuhan ng kalaban mga kaibigan. Kaya ay kumalma na lang daw muna ito. In which ay sagot naman ni Camila na tumahimik kayo. Na sila na lang ba raw ang pupunta instead na siya. Na handa na ba raw kalabanin itong kanyang mga guards ang prinsipe Benjamin na magre-resulta din daw sa pagkamatay ng kanilang buong pamilya mga kaibigan. Kasi nga ay isang prinsipe ang kanilang i-confront. In which ay sagot naman itong isa na pero hindi rin daw nila haya ang gawin ng prinsipe Camila ang lahat ng to. Kaya ay sinabihan naman itong isang guard ang Reynang Duazul na kung maaari baka pwede parang pakiusapan niya itong kanyang anak mga kaibigan na si Prinsipe Camila. Nasagot naman ng Reyna na hayaan niyo na lang ang kagustuhan niya at manatili na lang kayo rito. Mga salitang nagpagulat naman dito sa dalawa. Kaya na may matapos niyan na mabilis nang mag-isang naglalakad ngayon sa hallway itong si Camila papapunta sa residential area ng First Prince. At hawak-hawak niya rito ang isang handgun. Maya-maya pa ay nakasalubong naman ni Camila itong si Furikov at ang isa pang guard na nakagwardya sa residential area o quarters ni Benjamin. Kaya ay huminto muna si Camila. Sabay sinabihan naman siya nitong isang guard na wag daw itong kikilos. Nasabi naman ni Furikov na kung lalapit ka ay babarilin ka talaga namin. Matapos niyan ay tinawagan naman ni Benjamin si Furikov at sinabihan na wag daw atakihin si Camila. Nasagot naman ni Furikov na pero may baril po siya. Hindi sagot naman ni Benjamin na di bale. Basta wag niyo lang talaga siyang atakihin. Kaya ay sumagot naman si Furikov na masusunod. At matapos niyan ay diretso na silang pinagbabaril ni Camila dito at na-headshot mga itong dalawa mga kaibigan. Subalit ang isa lang ang tuluyang bumagsak at napatay talaga ni Camila. Kasi makikita dito si Furikov na nakatayo pa rin. Kaya ay napasabi naman si Camila na magaling. Siguro ay kagaya ka rin namin. Na ibig sabihin dito ni Camila mga kaibigan na siguro ay isang Nen user din daw itong si Furikov. Kasi nakapag-survive ito mga kaibigan mula sa kanyang baril. Nasagot naman ni Camila na well, kung ganun hindi rin daw nakakabigla pagdating dito sa mga sundalo ni Benjamin kung may mga Nen abilities din ito mga kaibigan o nakakagamit ng Nen. Nasa parte naman ni Furikov ay makikita naghalos lang ang naibigay ni Camila kanina sapagkat gumamit pala si Furikov ng Ken, isang advanced form ng Ten at Ren na isang klase ng pagre-reinforce mga kaibigan ng aura sa katawan ng isang Nen user para mapatibay nito ang kanyang depensa mula sa mga atake ng kalaban. Na nang makita ito ni Camila ay napasabi naman siya na mahusay daw ang reaction nitong si Furikov kasi pinuntiryan niya raw talaga kanina ang sa gitna ng ulo talaga nitong si Furikov mga kaibigan na in between sa mga mata nito. Pero makikita kasi ngayon na although nakaligtas si Furikov gamit ang Nen, pero ang bala ni Camila ay somewhat tumama lang sa left side ng noo ni Furikov, which means matindi talaga ang reaction time ni Furikov mga kaibigan na sinubukan niyang iwasan sana ang bala ng baril ni Camila. Kaya ay sinabihan na ni Camila si Furikov na wikang, may gusto ka bang sabihin? Sige, barilin mo na ako. Mga salitang nagpangiti naman kay Furikov na sabing, napakaswerte ko naman. Kasi ngayon ay may isa na naman daw siyang bagay na ilulook forward sa susunod. Matapos yan ay may kita naman dito sa loob itong mga guards ni Benjamin at si Benjamin mismo na nakaupo sa gitna. Na maya-maya pa ay nakapasok na o pinapasok na nila si Camila. Kaya ay nagsalita rito si Benjamin na sabing, mag-isa ka lang na pumunta rito. Humahanga ako sa tapang mo. Pero hapon pa raw ngayon mga kaibigan
kaibigan sa ikalawang araw nila dito sa Black Whale. At medyo maaga pa raw at alam naman daw niya na wala raw talagang pasensya itong si Camila pero napaka-ridiculous naman daw ng ginagawa nito ngayon. Nasagot naman ni Camila na ha, sinundan ko lang naman dito ang nag-assassinate sana sa akin kanina. Kaya ibigay na daw ni Benjamin ang taong yun sa kanya. Sagot naman ni Benjamin na wala akong intensyon na makipaglaro sa mga acting-actingan mong yan. Sabay dito na inutusan ni Benjamin ang kanyang sundalo na arestuhin na raw si Camila. Kaya na may nagpaputok na ng baril si Camila mga kaibigan na naka-aim talaga kay Benjamin ang lahat ng bullets na yan. Ngunit ang mga bala hindi naka-penetrate kay Benjamin kasi gumagamit rin ito mga kaibigan ngayon ng Ken. May kita naman na inubos na ni Camila ang isang buong magazine sa kanyang kapatid at may kita rito ang mga guards na namamangha talaga at nagtataka sa nangyayari ngayon. Kaya na may dito na sumigaw sa galit si Camila na sabing anong problema? Atakihin mo na ako. Napakaduwag mo. Mabilis nang sumugod sana itong dalawa para i-restrain si Camila. Subalit pinigilan sila dito ni Furikov na sabing siya na raw ang bahala dito. Sabay nilapitan niya si Camila at pinusasa na ito. Bagay na hindi inasahan ni Camila. Kaya bigla siya ritong pinagpawisan ng gusto, realizing na hindi siya aatakihin na Benjamin para ma-activate sana ang kanyang ability. Pangiting sabi naman dito ni Furikov na wikang wag ka nang gumawa pa ng kung ano-ano, Prinsipe Camila. Kasi mawawalan daw talaga siya ng choice at gagamit na lang daw talaga siya ng pwersa para mapigilan ito. Kung kaya't itinuan naman ni Camila ang kanyang pansin kay Furikov na sabing papatayin kita, pati ang pamilya mo, ang buong angkan mo. At ito torture niya raw talaga itong si Furikov na isang klase ng torture na may unimaginable daw talagang sakit na ibibigay dito kay Furikov. Nasagot naman ni Furikov na ha, wala akong pamilya at ang kanyang pamilya lang daw ay itong si Benjamin lang. Na matapos yan mga kaibigan ay dito na nga nila inilagay si Camila sa isang solitary confinement at sinabihan na isa raw itong first class na kriminal. Na ang sitwasyon daw ngayon itong si Camila ay para raw itong isang moth na nasunog sa apoy. In which ay naman kay Furikov na hindi pa raw nila alam kung ano ang nagagawa ng guardian spirit beast o Nan beast ni Camila na nakuha nito mula sa Seedern ceremony mga kaibigan. Kaya kailangan daw na isang Nen user din daw ang magbabantay ngayon dito kay Camila. Kaya ay kailangan na ba raw nilang tawagan ng ilang sundalo na naka-assign sa ibang prinsipe para magbantay dito? O di kaya ipaubayan na lang daw kay Babi Mayna ang pagbabantay sa room 1014 na kina Kurapika at siya na lang daw ang magbabantay dito. Nasagot naman ni Balsamico na huwag na raw itong mag-alala kasi na-fulfill na raw ni Muse ang kanyang duty sapagkat may ibon na raw dito kay Camila. At ang ibon na ito mga kaibigan ay may kita na nasa tabi at nakatingin kay Camila, in which ay ang ibon na yan ay ang ability pala ni Muse na ang secret window. So ito palang tinutukoy ni Muse na hindi niya raw pwedeng ibaba ang kanyang depensa kasi dapat ay fulfill pa raw niya ang kanyang kondisyon. So kondisyon pala yon ng kanyang ability na ang secret window mga kaibigan ay gumagamit daw pala ng tatlong klase ng ibon na nagsisilbing spiya. Na itong owl ay na-activate ni Muse kung nahawakan na raw nito ang kanyang target, which is ang bagay nga na ginawa niya kay Camila noon. Paliwanag pa rito na ang ibon daw na ito ay nakikita lamang daw ng user nito o ang user lamang ang nakakakita nito. At ang naririnig at nakikita nitong ibon mula sa target nito ay natatransmit naman daw sa user ng ability. At ang nakakamangha pa dyan mga kaibigan, ang ability secret window ay na-inherit na pala ngayon nitong si Benjamin na ngayon may kitang nagbubuhat pa ito ng isang barbell gamit lang ang isang kamay. At sabi pa nito sa kanyang isipan na sina Muse at Vincent ay nabubuhay pa raw dito sa kanya, which is by the way isang metaphor mga kaibigan sapagkat may kita ang tatlong star mark sa kanyang kamay na ang dalawang star mark ay may nakasurround naman na aura. At tinitignan ito ngayon mga kaibigan ni Benjamin na sabi sa kanyang isipan na dadalhin niya raw ang purpose ni na Vincent at Muse. At ipinapangako niya raw na mapag-iisa niya raw ang mundo sa ilalim ng kakin na pamumunuan naman daw niya. Kaya dito na ipinaliwanag kung ano talaga itong Nen ability ni Benjamin. At ang Nen ability pala nito ay ang tinatawag na Benjamin Baton, those who inherit the stars. Isang ability na kung saan ay na-inherit daw nito ang ability ng mga namatay na Nen users na nangako sa kanya ng loyalty mga kaibigan. At ang rights ng pag-transfer sa kanilang ability kay Benjamin ay limitado lamang sa mga graduate sa Kakin Royal Army Academy na naging personal army din ni Benjamin. So basically, itong mga Nen ability ng kanyang mga personal private army mga kaibigan ay ma-inherit niya once na namatay na ang original user nito o ang Royal Army na yan. So ang dalawang stars na ito mga kaibigan ay nag-i-indicate sa ability ni Vincent at Muse na na-inherit na Benjamin. At ang isa pang star na walang nakasurround na aura ay still unknown pa mga kaibigan kung ano ito. So parang ang Nen type nitong si Benjamin mga kaibigan ay parang nahulog sa kategory ng
specialization sapagkat regardless sa klase ng Nen type ng kanyang private soldier ay na-inherit niya ito mga kaibigan at nagagamit niya. At matapos niyan ay habang may kita dito mga kaibigan ang Nen Beast ni Benjamin ay ayon naman dito na ang ability daw ng Nen Beast na yan ay still unknown pa rin daw. Matapos ng eksena niyan, sa sumunod naman na eksena ay may kita rito si Hanzo na humihingi ngayon ng permiso sa Royal Army na pwede ba raw siyang makapasok dito sa room 1012 ng Prinsipe Momose kasi gusto niya lang daw talagang gamitin ang phone sa loob o ang telepono. Subalit sinabihan siya rito ng nakagwardyang sundalo na hindi na raw pwede kasi naka-off limits na raw ang area na ito dahil ang mga quarters daw ng mga prinsipe na nag-drop out na ay siniselyohan na raw at ang mga linya ng telepono din ito sa loob ay pinutol na rin daw. Kaya para raw sa security reasons ay kailangan daw nilang siguraduhin na wala talagang kahit ni sino ang pwedeng pumasok dito, na kahit nga raw ang hari ay hindi pwedeng pumasok. Na nang masabihan ng sundalo ay sa isipan naman ni Hanzo ay sabi niya na so ang tanging nag-iisang lugar na lang daw na pwede niyang puntahan para makontak si Biske ay dito pala sa room 1014 na kina Kurapika, na ngayon maririnig mga kaibigan itong si Kurapika na nagsasalita na sabing nawawala ang Prinsipe Marayam. Nasagot naman ni Hanzo na oo, pati na ang Reyna Sivanti at ang mga guards nito o ang lahat ng tao dito sa room 1013. At nung pumunta raw siya doon mga kaibigan ay ang telepono raw doon ay hindi raw gumagana at ang Nenbis lang daw ang presente sa room na yon. Kaya gusto niya raw talagang isipin na ang pagkawala ng mga tao sa loob ng 1013 ay hindi raw isang atake ng kalaban. Pero as long as hindi niya raw sila nakokontak ngayon, then ang kanyang iniisip na yan ay bakay malayo lang daw sa katotohanan. Napaisip naman dito si Kurapika sa mga sinasabing niya ni Hanzo. Nadagdag pa ni Hanzo na kung ang telepono lang daw sa 1013 ang di gumagana, then matagal na raw sana itong pinuntahan at inayos ng Royal Army. Dahil kung hindi, ay sabi naman ni Kurapika na dahil kung hindi, ay ang linya ng telepono ay blinak daw gamit ang Nen. Yan ba raw ang gustong kumpirmahin ngayon ni Hanzo? Kaya ay sabi naman ni Hanzo na ang room lang daw ni Kurapika ang tanging room na pwede niyang mapasok bilang isang in-outsource lang na guard ng Reynang Sivanti. Pero sa kabila ng pagkakaroon daw niya ng access sa room ni Kurapika, ay ang higher ranking lamang daw ng mga prinsipe at reyna o kahit mga guards ng mga higher ranking prince o queen ay ang siyang may kakayahang tawagan ang mga lower rank ng mga prinsipe. At ngayon niya lang din daw na-realize na kailangan niya pala ang kanyang ID na nasa kanyang katawan para makagawa ng phone call mga kaibigan. So parang ini-scan pala ang kanilang mga ID para makatawag sa telepono. Kaya ay may kakayahan ba raw si Kurapika na makontak ng pasikreto si Biske o ang 13th Prince nang di gagawa ng parang isang announcement gaya ng kanyang ginawa noon. Nasagot naman ni Kurapika na mapagkakatiwalaan naman daw niya ang guard ng 9th Prince na si Halkenberg sa bagay na yan kasi mas mataas nga ang rank ni Halkenberg kaysa kina Marayam, so pwede siyang tumawag sa residential area nito. Pero bukas pa raw niya pwedeng sabihan ang guard na yan ng Prinsipe Halkenberg. Nasagot naman ni Hanzo na kung bukas pa ay posibleng babalik na raw siya sa kanyang original na katawan. Maya-maya pa ay may sinagot naman si Shimano sa telepono na sa kanyang pagsagot ay dali-dali naman niyang sinabihan si Kurapika na ang tumatawag ay mula raw sa kapitan o captain of guards ng 13th Prince Marayam. Dahilan na dali-dali namang pinuntahan ni Hanzo ang room 1013 para kumpirmahin kung nandoon na ba raw sila kasi ang kapitan ng 13th Prince Marayam ay nasa loob ng 1013 na room. So balit sa kanyang pagpasok mga kaibigan ay still wala pa ring tao rito. Kaya napasabi naman dito si Hanzo sa kanyang isipan na sabing nakakainis. Nasaan na ba talaga sila? Nasaan ang katawan ko? Matapos yan ay dito naman sa captain of guards ng Reyna Sivanti may kita itong nagpapakilala ngayon kay Kurapika na siya raw si Vergie, ang captain of guards ng 7th Queen Sivanti. At habang kinakausap niya rito si Kurapika ay it appears na nandirito rin pala sa loob sina Marayam at ang Reyna na parang okay lang mga kaibigan at walang nangyayaring masama sa kanila. Nasabi pa rito ni Vergie na may gusto lang daw siyang itanong dito kay Kurapika. So ano kaya ang nangyayari rito mga kaibigan na tumatawag ngayon ang captain of guards ng 7th Queen Sivanti kasama pa itong Reyna at Prinsipe Marayam mula sa 1013 mga kaibigan. Pero nang pinuntahan ni Hanzo ang room 1013 ay may kita na wala talagang tao rito. Kaya nasan nga ba ngayon itong sina Vergie? Well, ang lahat ng yan at marami pang revelasyon at impormasyon ang ating masasaksihan sa susunod. Kasi dito man natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya may kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.